Bago yun, patuloy na iniisip ni Arthur ang nangyari, alam niyang nakatakas lang sila sa Tomb of Terror sa tulong ni Sylve. Pagkatapos noon, bumisita ang mga miyembro ng guild sa chamber ng Elder Woods, at kinuha ang katawan ni Brog at ang mga gamit ni Reginald. Nakaligtas si Samantha, pero malubha ang naging sugat niya kaya kahit matapos siyang pagalingin, hindi na siya makakapagpatuloy bilang isang adventurer. Kalaunan, naging malinaw na ang quest na ito ay hindi inayos sa pamamagitan ng guild. Patuloy na iniisip ni Arthur kung paano namatay sina Reginald at Brog, at ngayon ay tatawagan silang Tombstego tungkol sa nangyari sa dungeon. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng liham mula sa kanyang ina na nagpapasalamat sa kanya sa pakikipag-ugnayan at sinabing ipinaalam sa kanya ng kanyang singsing na nasa panganib siya. Kaya sobra siyang nag-alala at hindi alam kung ano ang gagawin niya. Ngayong alam niyang ligtas siya, medyo kumalma si Arthur. Pero kalaunan ay nakasalubong niya si Lucas, na kinausap siya ng parang walang nangyari, sinasabing may demonyo raw siyang swerte para makaligtas. Hindi lang siya pinansin ni Arthur at dumaan sa tabi niya, walang sinasabing kahit ano habang pumapasok sa opisina ni Caspian. Hindi nag-react si Lucas at nagdesisyong umalis na lang sa lugar, sinasabihan ng kanyang mga bantay na may trabaho siya para sa kanilang lahat. Nang makita ni Caspian si Arthur, pinaupo niya ito at dumiretso agad sa punto, tinatanong kung ano ba talaga ang nangyari sa dungeon dahil gusto niyang marinig ang panig niya. Habang kinukwento ni Arthur ang bersyon niya ng nangyari, nagising naman si Jasmine sa infirmary at agad siyang hinanap. Isang babae lang mula sa guild ang nakita niya sa hallway na nagsabing kasalukuyang nakikipag-usap si Arthur kay Caspian. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo rin si Jasmine para puntahan sila, pero pinigilan siya ng babae at nilinaw na hindi niya kailangang pumunta dahil hindi siya pinapanagot sa nangyari. Samantala, ipinaalam ni Arthur kay Caspian na matapos silang atakihin ng giant worm at mawalan ng isang braso si Brog, siya ang ginawang leader ng party. Sinabi ni Caspian na ayon sa testimonya ni Lucas, sa laban-laban sa Elder Woods, ginamit ni Arthur sina Brog, Reginald, at Creole bilang decoy para makatakas kasama ang partner niyang si Jasmine. Ayon kay Lucas, isasakripisyo rin sana siya pero nakatakas siya mag-isa. Nilinaw ni Caspian na naiintindihan niyang claim iyon ni Lucas, at balak din niyang kausapin si Elijah tungkol sa nangyari. Habang nag-uusap sila, tumakbo si Jasmine papunta sa woods para hanapin si Senir, gustong malaman kung sinabi ba ng kanyang ama ang nangyari. Tinanong lang siya ni Senir kung ayos lang ba siya dahil mukhang hirap na hirap siya, at halatang nagpapagaling pa rin siya. Kinumpirma ni Jasmine na ayos lang siya, at sinabi ni Senir na natutuwa siyang nakahanap siya ng mabubuting kaibigan, kasama na ang Twin Horns, sina Arthur at Elijah. Dahil doon, sinabi nitong alagaan niya ang sarili niya bago ito umalis, pero hindi bago magbiro ng kaunti at sabihing gusto niyang pagsabihan ng maigi ang 2 taong naglagay sa kanya sa ganitong klaseng panganib. Samantala, hinanap ni Lucas si Elijah at kinumpirmang mukhang maayos naman ito, ibig sabihin ay tatanungin din siya ni Caspian. Wala si Samantha sa kondisyon para magsalita, at dahil isa si Jasmine na Flamesworth, hindi rin niya kailangan. Siya na lang ang natitira. Kaya binalaan siya ni Lucas na kailangan niyang sabihin na sinuot ang dahilan kung bakit namatay sina Brog at ang iba pa. Tinanong lang siya ni Elijah kung nasisiraan na ba ito ng ulo, at nilinaw na hindi siya sang-ayon dito. Pagkatapos noon, sinabi ni Lucas na ayaw man niyang gawin ito, kailangan niyang siguraduhin na hindi ito makakapagsalita gaya ni Samantha. Agad na binunot ng kanyang mga bantay ang kanilang mga espada at sumugod kay Elijah ng walang pag-aalinlangan, kaya wala siyang choice kundi depensahan ang sarili laban sa 4 sa kanila. Lumaban si Elijah sa abot ng kanyang makakaya, pero hindi nagtagal ay na-overwhelm siya sa dami ng ataking nanggagaling sa lahat ng bantay. Bago pa lumala ang lahat, biglang natigilan sa pwesto ang mga bantay, napansing may kakaibang pakiramdam sa paligid. Walang maintindihan si Lucas kaya nagreklamo lang siya at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Maya-maya lang, isang matalim na espada ang lumipad sa tabi ng ulo niya, hiniwa ang kanyang tenga at bumaon sa puno sa likod niya. Natigilan si Lucas nang makita niya si Arthur na nakatingin sa kanya, napapalibutan ng nakakatakot na aura. Kinakabahang sinabihan niya ang kanyang mga bantay na huwag lang tumayo roon at may gawin, pinaalalahanan sila kung bakit niya sila binabayaran ng malaki. Sa kabila noon, hindi talaga makagalaw ang mga bantay, kaya natulala na lang sa takot si Lucas habang dumudugo ang kanyang tenga at dahan-daang lumalapit si Arthur sa kanya. Nang walang sinasabing kahit ano, gumawa si Arthur ng fireball sa kanyang kamay at naghanda na atakihin si Lucas ng harapan. Ngunit mabilis na dumating si Caspian para pigilan siya, sinasabing kailangan niyang hayaang matapos ang investigasyon. Huminto lang si Arthur at kalmadong kinuha ang kanyang espada mula sa puno, sinasabing nadulas lang ang kanyang kamay.
Takot na takot pa rin si Lucas kaya agad siyang umalis kasama ang kanyang mga bantay nang sabihan siya ni Caspian na magpagamot sa medical office. Nang sila na lang dalawa ang natira para mag-usap, sinabi ni Caspian kay Arthur na kailangan niyang maintindihan ang sitwasyong kinalalagyan niya, kaya dapat alam niyang hindi matalino ang ganoong klaseng provocation. Hindi talaga maintindihan ni Arthur, kaya tinanong niya kung bakit hindi niya dapat gawin iyon gayong may kapangyarihan siyang burahin si Lucas at hindi naman alam ng Wikes ang kanyang pagkakakilanlan. Nilinaw niya na parang ang dating sa kanya ay kinukumbinsi siya nitong hayaan na lang si Lucas na makalusot sa ginawa nito. Tinanong ni Arthur si Caspian gamit ang nakakatakot na ekspresyon kung naniniwala ba talaga itong sapat ang lakas nito para protektahan si Lucas laban sa kanya. Halatang natakot si Caspian sa sobrang tinding titig na iyon at napaisip kung ilang beasts na ba ang napatay ni Arthur o kung nakapatay na ba talaga ito ng tao. Naghihintay pa rin si Arthur ng sagot. Kaya nilinaw ni Caspian na ginagawa niya ito para sa kapakanan niya, maniwala man siya o hindi. Tutal, kahit hindi nila alam kung sino siya, kapag may nangyari kay Lucas, kikilos ang Wikes. Malamang na hindi lang si Jasmine ang targetin nila kundi pati ang kasalukuyan at dating mga miyembro ng Twin Horns, kaya ipinapayo niyang iwasan muna niya ang anumang extreme action hanggat wala pa siyang sapat na lakas para protektahan ang lahat ng taong mahalaga sa kanya. Madaling naintindihan ni Arthur ang punto niya kaya sa wakas ay umatras siya at nagdesisyong dumiretso na lang sa punto dahil may gusto rin siyang itanong. Kalaunan, parehong humarap sina Arthur at Lucas sa delegasyon ng Adventurers Guild. Sinabi ng chairman na ang responsibilidad sa pagpasok sa Tomb of Terror ng walang pahintulot ng guild at ang maraming casualty sa laban-laban sa Elderwoods ay ipinapataw kay Note the Augmenter base sa claims ni Lucas Wikes. Dahil sa pagkamatay ng orihinal na leader ng party na si Bald Laden, may pagkakaiba sa mga claims ni na Lucas Wikes, Note the Augmenter, at Elijah Knight. Dahil doon, at matapos pagdebatehan ng delegasyong kumakatawan sa Adventurers Guild ang usapin, ihaharap na nila ang kanilang findings. Inanunsyo ng chairman na tatanggalan si Lucas Wikes ng kanyang posisyon bilang A-rank conjurer. Ipinagbabawal din sa kanya na muling magparehistro bilang adventurer hanggang sa pahintulutan siya ng guild. Ngumiti lang si Lucas dahil yun mismo ang inaasahan niya at sigurado siyang aayusin ng kanyang ama na mabigyan siya agad ng pahintulot. Hiniling ng chairman na isuko niya ang kanyang adventurer's card at madali namang sumunod si Lucas dahil alam niyang mag-e-enroll na rin naman siya sa academy sa lalong madaling panahon kaya hindi niya muna iyon kakailanganin. Alam ni Arthur na palabas lang ang tinatawag na punishment na iyon, pero hindi siya nagsalita hanggang sa magsalita muli ang chairman. Saglit siyang tiningnan ng matanda, iniisip kung ito nga ba talaga ang batang tumalo sa isang S-class mana beast ng mag-isa. Pagkatapos noon, sinabi nitong dahil sa malinaw niyang galit laban sa plaintiff at sa pamilya ng Wikes sa kabuuan, ibinibigay niya ang mga sumusunod na parusa bilang kinatawan ng Adventurers Guild. Una, habang nag-aaral si Lucas sa Zyrus Academy, ipinagbabawal kay Arthur ang pagpasok sa grounds nito. Agad na tumutol si Arthur, sinasabing hindi niya matatanggap ang parusang iyon dahil si Lucas ang nagtaksil sa kanilang lahat, kaya hindi nga dapat siya pinaparusahan. Pinatahimik siya ng chairman at nilinaw na pinal na ang usaping ito at wala ng lugar para sa debate. Kung tutuusin nga raw, nakaiwas pa siya sa pagsuko ng kanyang license dahil isinasaalang-alang nila ang sitwasyon. Hanggat lumalayo siya kay Lucas at sa pamilya nito, may pagpapatuloy niya ang kanyang career bilang adventurer. Hindi itinago ni Lucas ang kontento niyang ngiti habang pinapakinggan ang lahat, alam niyang tapos na si Arthur dito. Ngunit nang sabihin ng chairman na iyon na ang lahat, agad siyang tumutol at tinanong kung hindi ba nila ibubunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Note. Ipinaliwanag ng isa sa mga miyembro ng delegasyon na ang pagkakakilanlan ni Note ay magiging bahagi ng record kapag natapos na ang inquiry, pero ang impormasyong iyon ay hindi magiging available sa publiko upang maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Anumang karagdagang oversight, anuman ang kanyang alter ego, habang suot ang maskara, ay hahawakan ng napiling mage ng guild. Sinubukan na namang magprotesta ni Lucas, pero pinigilan siya ng chairman at pinaalalahanang pinal na ang usaping ito at wala ng lugar para sa debate. Kaya opisyal nang natapos ang inquiry. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni Lucas upang ipaalam na hinihingi ng kanyang ama ang kanyang presensya, kaya wala siyang choice kundi sumama. Halatang hindi kontento, bago siya umalis ay binalaan niya si Arthur na mas mabuti pang manatili itong 5 syudad ang layo sa kanya kung alam nito kung ano ang makakabuti rito. Tinawag lang siya ni Arthur na brat at sinabing nakakaawa ang pagtatangkang magmukhang matapang habang tumatakbo palayo. Lalo lamang ikinagalit iyon ni Lucas, pero wala na siyang oras kaya umalis na lang siyang dala ang mapait na pakiramdam na iyon. Bago makaalis si Arthur ng mag-isa, pinigilan siya ng chairman at sinabing sumama ito sa kanya dahil ipapakita niya ang back entrance.
Nang sila na lang dalawa, bumantong hininga ang chairman at tinanong siya kung sapat na ba ang farce na iyon para masatisfy siya. Inamin ni Arthur na napakakumbinsido ng performance niya kaya pinahahalagahan niya ang cooperation. Sinabi ng matanda na hindi niya kailangan ng pasasalamat at nilinaw niyang hindi niya iyon ginawa para sa kanya. Kaya umaasa na lang siyang hindi na siya magdudulot pa ng problema. Hindi lang niya maintindihan kung bakit iniisip nitong matagal niyang maitatago ang kanyang sikreto mula sa mga Wikes. Sinabi lang ni Arthur na mas maingat siya kaysa sa inaakala nito kaya hindi iyon magiging problema para sa kanya. Kumuha lang ang chairman ng libro mula sa bookshelf upang buksan ang isang secret entrance at nilinaw na maaaring dumating ang panahon na kailanganin niya ng pabor mula sa kanya. Inamin ni Arthur na isa itong sapat na matalinong tao kaya iniisip niyang malalaman nito kung sino ang dapat nitong panigan pagdating ng oras na iyon, pero tatandaan niya iyon. Pinanood lang siya ng chairman habang umaalis, na pagtatantong tama si Caspian dahil si Arthur ay tunay ngang parang isang terror. Alam ni Arthur na sa huli, umasta si Lucas sa paraang inaasahan niya mula sa isang Wikes, pero nalulungkot pa rin siya na nagkaroon na ngayon ng lamat sa pagitan nila. Pagkatapos ng ilang sandaling paglalakad, inilabas siya ng secret passage sa labas, kung saan bigla siyang sinalubong ni Sylvie ng masakit na yakap na parang suntok sa tiyan. Excited nitong tinanong kung tapos na ba ang lahat ngayon, gustong malaman kung pwede na ba silang umuwi. Nakahinga ng maayos si Arthur at ipinaalam sa kanya na tapos na ang lahat kaya pwede na silang bumalik sa bahay. Naghihintay rin sa kanya sina Jasmine at Elijah sa labas. Kaya naglakad silang tatlo papunta sa gates na may malungkot na ekspresyon. Sinabi ni Elijah na kapag nakalagpas na sila sa gate na iyon, magkakaiba na sila ng direksyong pupuntahan. Naalala naman agad ni Arthur na hindi taga-sapin si Elijah, kaya sinabi niya rito na kung wala naman itong ibang ginagawa, pwede itong manatili sa kanila hanggang malapit nang magsimula ang school. Nilinaw ni Elijah na wala siyang balak sumama sa kanila sa school na iyon. Pero pinaalala ni Arthur na sinabi nito noon na bahagi ng dahilan kung bakit nagsisikap siyang sumikat bilang adventurer ay para maging kilala, at makakatulong lang ang pag-aaral sa Xyres para doon. Tinanong siya ni Elijah kung iniisip ba talaga niyang tatanggapin siya ng pinakamahusay na magical academy sa kontinente. Baka makapasa siya sa entrance exam pero kailangan din niya ng napakaraming pera at koneksyon para tuluyang makapasok. Ipinaikot ni Arthur ang kanyang braso sa balikat nito at nilinaw na kaya niyang asikasuhin ang bahaging iyon kaya kailangan lang nitong pumasok sa klase at may maiisip siya. Sinabi ni Elijah na hindi siya makahinga kaya agad siyang binitawan ni Arthur at nilinaw ni Elijah na hindi pa rin siya pumapayag. Patuloy pa rin siyang kinukumbinsi ni Arthur at ipinaalam dito na mag-aaral din doon si Lucas kaya wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari kapag silang dalawa na lang. Napaisip talaga si Elijah doon, pero bago pa siya makapagsalita, hiniling ni Arthur kay Jasmine na ihatid ito pauwi dahil may kailangan pa siyang asikasuhin ngayon din. Madali namang pumayag si Jasmine kaya agad silang umalis kasama si Elijah, na nagrereklamo na ngayon dahil kailangan na niyang pag-isipan kung anong mga klase ang kukunin niya. Sa kaibuturan ng puso niya, pinahahalagahan talaga niya ang pag-aalala ni Arthur para sa kanya. Pagkaalis nila, bigla na lang lumitaw si Caspian at sinabi kay Arthur na natutuwa siyang alam niyang maingat ito at hinayaan niyang makaalis ang dalawa nang wala siya. Sinabi lang ni Arthur na natutuwa siya na nakipagtulungan ito sa kanyang maliit na plano dahil hindi magdududa si Lucas sa nangyari sa ngayon. Sa isang maikling sandali, bumalik tayo sa nakaraan kung saan makikita kung ano ang nangyari nang magpasya si Arthur na dumiretso sa punto at kausapin si Caspian bago ang lahat. Nilinaw ni Arthur na may gusto rin siyang itanong sa kanya, at alam niyang sapat ang talino nito para maunawaan na sa pagtulong sa kanya, kapwa nila makikinabang, pati ang guild. Ipinaliwanag ni Caspian na ang pamilyang Wikes ay matagal nang gumagamit ng mga hindi malinis na paraan para makabuo ng mga mage, kaya hindi matalino para sa guild at para sa kanya mismo na gawing kaaway ang mga ito. Inamin ni Arthur na alam niya iyon, at malamang gusto ni Lucas na malaman ang kanyang pagkakakilanlan, kaya pipilitin itong ipaalam iyon. Pero hindi nila dapat hayaan na malaman niya ito, dahil kung gagawin nila iyon, ipinapangako niyang susuportahan niya sila ng guild kapag lalo pa siyang naging mas malakas. Madaling nakuha ni Caspian ang punto, kaya sinabi niyang handa silang tumulong hanggat kaya nila. Nagpasalamat si Arthur, sinasabing natutuwa siyang nagkaintindihan sila. Sa kasalukuyan, binigyan siya ni Caspian ng isang bag ng pera bilang pamamaalam na regalo. Hiniling niya na gamitin ito para sa mga preventive measures upang maprotektahan ang sarili niya sa hinaharap. Medyo nagulat si Arthur dahil hindi dapat maging problema si Don's Ballad hanggat hindi niya ito ginagamit. Kung may dapat alalahanin, iyon ay ang katotohanang nakita na ni Lucas si Sylvie noon. Bigla namang nagbago ang anyo ni Sylvie,
kaya napaisip si Arthur kung ilan ba talaga ang anyo nito. Napaka-convenient nito. Dahil na-resolve iyon, tinanggal na ni Arthur ang kanyang maskara at nagpunta sa pamimili. Pinuntahan niya ang shop na nakita niya noon at sinabi sa tindero na pinapabili siya ng kanyang ama ng dimension ring na kasya sa kanyang hinlalaki. Binalaan siya ng lalaki na hindi ito mura, pero agad itong natigilan sa gulat nang ipakita ni Arthur ang bag ng pera. Nabili ni Arthur ang dimension ring na kailangan niya, kahit na medyo masakit sa kanya dahil halos lahat ng ginto niya ang nagastos. Sa kabila nito, handa na siya para sa isang normal na buhay sa paaralan. 2 taon na ang lumipas mula nang isuot niya ang maskara para maprotektahan ang kanyang pamilya mula sa impluwensya ng royal. Kaya naman curious siya kung ano ang magiging buhay bilang ordinaryong estudyante. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Eleanor ng yakap at luha, sinasabing labis siyang nag-alala. Masaya rin ang kanyang mga magulang na makita siyang ligtas, at sinabi ni Alice na masaya siyang nakauwi siya ng maayos. Ngumiti si Arthur at humingi ng paumanhin dahil palagi niyang pinapag-alala ang mga ito. Naantala ang masayang reunion nang dumating si Vincent, humihingi ng paumanhin at sinasabing inaasahan din nilang babati sa kanilang anak. Napagdesisyon na nilang kumain habang nag-uusap, at nalaman ni Arthur na sumama si Jasmine sa Twin Horns. Nang tanungin niya si Lilia, masiglang sinabi ni Vincent na nasa Zyrus Academy na ito. Napunta ang usapan kay Tabitha, na inamin na nagulat siya nang malaman niyang natalo ni Arthur ang guardian spirit ng Elder Woods. Inisip ni Reynolds na mas malakas na siya ngayon, at inamin niyang natigil siya sa Deep Orange mula nang umalis si Arthur. Sinubukan niyang mag-meditate at linisin ang kanyang mana, pero wala siyang naging progreso. Pagkatapos, ibinigay ni Arthur ang Elder Woods Beast Core at hiniling na subukan niya ito dahil baka makatulong ito para malampasan niya ang sagabal sa susunod na stage. Nagulat si Reynolds nang malaman niyang hawak niya ang napakahalagang bagay na iyon, at agad niya itong tinangkatanggihan dahil inilagay sa panganib ng kanyang anak ang buhay nito para makuha iyon. Pero iginiit pa rin ni Arthur na tanggapin niya ito, sinasabing ayaw naman niyang ma-outdo siya ng kanyang anak. Dahil nasa light orange na siya ngayon, hindi napigilan ni Vincent at Tabitha ang kanilang gulat nang marinig iyon, at sa huli ay tinanggap din ni Reynolds ang mana core, kahit na hiniling niyang huwag siyang asarin sa susunod nilang spar. Masayang pumayag si Arthur, umaasang ang mana core ng Elder Woods ay magpapalakas palalo sa kanyang ama. Samantala, makikita ang misteryosong lalaki na dating nakita habang iniimbestigahan ang chamber ng Elder Woods matapos ang lahat, sinusubukang alamin ang mana na kanyang nararamdaman sa lugar na iyon matapos gamitin ni Arthur ang kapangyarihang iyon laban sa halimaw. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.